'Di ba? So, yan, seek help. Not only for yourself, but also for that person na hindi napipigilan yung sarili niya. Sabi naman ni Corina Ramalia, hindi nga ako sinasaktan ng magulang ko tapos ako sasaktan mo ako ng ganito. Buti sana kung sasampalin mo ako ng pera, baka yun matatanggap ko pa. Hi DJ, pa-shoutout sa mga classmate ko, Maika, Jackie, and Justine. From PLM, nakikinig din ngayon kasama ko. Oy, totoo, di ba? Hindi nga ako dinadampihan ng magulang ko ng palad nila eh, diba? Hindi nga ako sinaktan ni minsan, tapos ikaw, bibigyawasan mo lang ako ng ganon-ganon na lang. Huwag kang pumayag. Gantihan mo. Brutal din talaga si B-Boy, no? Tsaka tama agree ako dun sa idea na buti sana kung pera yung isasampal mo sa akin, sige, ako pa magsasorry sa'yo. Sampalin mo ako ng isang attache case ng pera, sige. Ako pa hihingi ng tawad. Hindi ako magpapablatter, promise. Walang medical legal na magaganap. Pero parang gusto kong may makausap tayong iba. Well, try nga natin makipag-usap with someone. Wait lang, tawagan natin yung kaibigan ko. Congrats B-Boy, may microwave ka. Oo nga, nakakadalawang microwave na ako kaya Joshua. At tawagan natin yung kaibigan ko. Hindi niya alam na nasa ere siya. Ito, pangalan niya Jester. Hello? Hello? Hello, Jester. I missed you. Kamusta ka? Oh, ano? Bakit? May tatanong ako kasi may problema ako ngayon. May tatanong lang ako sa'yo. Ano? May tatanong ako sa'yo. May tatanong ako sa'yo. Ano? Di ba, nagka-jowa ka na before? Wala, gago. We? Hindi pa ba? Well, ano yung masasabi mo dun sa mga jowang sinasaktan ng jowa nila? May mga ganun ka bang cases? May alam ka bang mga ganung cases? Meron. Oo. Bakit? Anong masasabi mo? It's a no. Yung kasi, parang ano na yun eh, boundaries nyo na yun eh, na bilang isang magka-partner. So, once na, yung masaktan ka during relationship, like, meron kang nakalimutan na mansaling or whatever, nasaktan ka lang emotionally or what. Pero kasi pag physical, talagang iba na siya eh. Parang na-reach mo na yung limit, yung boundaries ninyo. Ganun na. Kasi parang ang usual kasi nung nasaktan ka dahil emotionally, ganyan. Mm-mm. Oo. Dahil nakalimutan mo yung favorite yung chocolate. Ang usual. I'm like, pag tayo diba? Pero kasi pag sinabi natin physically na nasaktan ka niya, parang ang disrespectful na nun. Parang kasi yun yung for me, yun yung parang pinaka rurok. Tawag doon. Non-negotiable. Oo. Kasi meron akong mga friend na gano'n na parang nag-chika sila. Sabi ko, yung mga bagay na maliliit na bagay, mapapalampas mo. Pero pag sinaktan ka niya, kasi parang, ano na yun eh, parang no na. Bakit parang bakit one time nung naka-dorm ka, parang narinig kita, sabi mo, isa pa, sige, papaluin mo pa ako. Ay, iba yun. Parang nag-e-enjoy ka. Parang nasasaktan ka nun, pero nag-e-enjoy ka. Ano yun? Hindi, yun yung sakit na hindi mo makakalimutan. Ganon. Ganun yun. Yun yung nire-refer mo, gago ka. Hoy, huwag ka magmura. Ako yun. Alam mo ba na on-air ka ngayon? Ala! Hoy, wag ka nga magmura. Ang kulit nito. Ay, sorry, gagi. Ay, umulit pa siya. Sige na, pasalamat tayo kay Jester sa aking kaibigan na may ganun palang idea. Jester, magbabay ka na nga kung ano pang masabi mo. Kinakabahan ako sa iyo eh. Sino ba yan, Jeff? On air to. Ayun, for me talaga pag physical na, it's a no. It's kasi a no daw. It's a sign of being disrespectful talaga. Kasi ano na yun eh, limit na yun. Kumbaga once natin sinaktan ka, it's a no. Sige, salamat ha. Pero parang narinig ko talaga, spank me daddy, sabi mo na. Oo, iba na yun eh. May mga categories kasi yan. Sige, salamat, Jester. Alright, thank you, Jeff. Diba? Alam nyo na. Diba may mga ganong instances, yung kapag naabot mo na yung rurok, yun na kasi yung posibleng pinakamalalang gawin sa'yo ng taong mahal mo, diba? Aside sa lokohin ka, pagpalit ka, may mas masakit dun. Yung makita mo yung sarili mo na sinasaktan ka ng taong mahal mo. Taong minsan na sinabi sa'yo na mahal ka niya.
Alam niyo, ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit niyo nagagawa yan. Paanong ang isang taong gaya mo na nangako nung umpisa na hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya papaluhain, ngayon ay nagagawa mo ng saktan at bugbugin? Nasaan na yung dating ikaw? Nasaan na yung malambing mong panunuyo, yung mahinahon mong panghaplos? Diba? Dati labi mo lang yung gusto mong dinadampi sa labi niya. Bakit ngayon lumalatay na yung palad mo sa labi ng taong sabi mo mahal mo, pero sinasaktan mo? Ganyan ka ba talaga magmahal? Brutal? Ganyan ka bang pinalaki ng magulang mo yung manakit ng ibang tao? Diba? Sino ka para gawin yan? Akala mo ikaw na yung pinakamalakas? Naku, wish ko lang masampulan ka ng batas. Awang-awa akong isipin na may isang taong umiiyak, nagmamakaawa, walang tumutulong, walang kalaban-laban dahil sa pananakit ng kagaya mo. Kung ganyan ka ng ganyan at di ka magbabago, tandaan mo tong sasabihin ko, hindi mo deserve ang mahalin. At hindi mo deserve magmahal. Mananakit ka ng taong alam mong mas mahina sa'yo, well, hindi ka marunong humanap ng katapat. Kasi ang totoo niyan, duwag ka. Dinadaan mo sa pananakit kasi ang totoo niyan, takot ka talaga. Takot kang maiwan kasi alam mong wala nang ibang matinong tao ang magtsatsaga sa ugali mong pang demonyo. Diba? Demonyo ka? Nananakit ka? Diba? Ang dami nang taong umiiyak nagdadrama kasi durog yung puso nila dahil sa pag-ibig. Tapos dadagdagan mo pa ng isang taong umiiyak dahil durog hindi lang yung puso, kundi pati yung katawan dahil sa pananakit mong hindi naman makatwiran. Sana lang makapagbago ka pa, Bibi. Sana lang matutunan mo pang kontrolin yung galit mo. Kasi sinasabi ko sa'yo, ikaw rin yung magiging kawawa sa dulo. Diba? Sakitan pala yung gusto mo Sakitan pala yung hanap mo. Di sana naghanap ka na lang na makakasuntukan dyan sa kanto ninyo. Tatak mo sa kokote mo yan, Sa relasyon, labing-labing ang banding, hindi wrestling. Sabi ni Kuya Joshua, tara square, dyan tayo sa intersection ng Aliw Theater, suntukan tayo 3 hours, papawis lang. Joke lang, ayoko magkapeklat. Well, anyways, Bibi, 3 oras na Bibi tayo mga ating pinagsamahan. Good night sa inyo lahat. Lahat ng mga na-Christmas party, ayan, kababalik lang nila ng office, lahat sila nakangiti dahil feeling ko lahat ay may naiuwi. Pagdating dito, sinusugod nila ako, bakit daw ako nanalo ng microwave? Hindi naman ako umattend. Ay, hindi ko rin alam. Baka mahal ako ng Diyos. Pero ang totoo niyan, nakakadalawang microwave na ako kasi 2 Christmas party na yung na-attendan ko dito sa company namin. Yung una, minanifest ko, sabi ko, sana naman microwave kasi kailangan ko yan. Ayoko nang kumain ng kaning lamig galing sa ref. Minanifest ko siya ng sobra-sobra. Tapos, yun, binigay. Tapos akalain mo yun ngayon ulit. Nanalo ako ulit ng microwave. O, diba? Ewan ko na lang kung baka pati halo-halo. Baka pati yung mga let's pala namin sa bahay mainit. O, diba si Rico Panyero, ang saya-saya. Parang feeling ko nakapag-uwi siya ng refrigerator. Grabe yung kaldag niya. Palong-palo parang mababali na yung spinal ni Rico Panyero kakakaldag. Grabing performance Olats daw si Rico, walang nauwi Ano ba yan? Sabi ko sa'yo, dapat di ka umattend. Uy, congrats kay Bibo! Oo nga Well, sabi ko naman sa inyo, yun yung technique, wag ka umattend. Mag-board work ka, di ba? Maaawa ang Diyos sa'yo. Yan talaga yung pampalubag loob. Well, anyways, mga Bibi, pwede natin natuloy ang kwentuhan, kulitan at lambingan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at i-follow nyo lamang po DJ B-Boy, Bibo, DJ B-I-B-O-Y, B-I-B-O. Yung nakatabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating Bibi Time. Ako ba rin to, ang Bibi mo sa radyo, DJ B-Boy, Bibo, na mag-iiwan ng kantang bilin ko sa'yo tuwing sinasaktan ka ng partner mong siraulo. Nandito lang ako kasi gaya ng sabi ni Charlie Puth, I'm only one call away. Dito ka lang sa stasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. Good night, BB! Yes, the best!